So we're still in our series na pinamagatan namin The One. Sabi mo, alis na kami mo, The One. Jesus is our main message. No? So ang gusto po natin, pinag-aaralan natin, bawat isa po sa atin, we acknowledge that Jesus is Lord and He is our God. And pinag-aaralan din natin, He is supreme over all the creation. He is supreme over all authority. He is supreme over the whole church. At tayo, we also recognize He has the highest authority in our life. And last Sunday, pinag-aaralan natin, our greatest goal, ang goal natin sa buhay is to know Him. Sabi sa akin mo, know Him. No? Hindi lang sa utak, hindi lang intellectually, kundi we know Him relationally, meron tayong deeper relationship sa Lord, and na-experience natin si Lord sa buhay natin. No? So this morning, punta tayo sa topic natin, sa Mark chapter 8, verse 34. So isang verse lang yung pag-aaralan natin, ano? Although we have mga supporting verses, ganito lang muna tayo. Mark chapter 8, verse 34. Sabihin natin, basahin natin ang sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Yan. So yung title natin ay Follow Him. Sabi sa tabi mo, Follow Him. Follow him. Yan. So, balik natin yung verse. So, sabi niya, ang kausap ni Jesus dito, yung crowd. Ano? So si Jesus, meron siyang crowd, pero meron din siyang disciples. Ano? So isa sa mga ginawa ni Jesus nung nagsimula siya ng ministry, meron siyang mga piniling disciples. Si Peter, si James, si John, si Andrew, Bartholomew, si Matthew, si Thomas, si Judas, Simon Basilot, Judas Thaddeus, si Philip. Yan. So meron siyang 12 disciples. Pero bukod sa mga disciples niya, meron siyang crowd. No? So yung crowd, yung disciples, ito yung lagi niyang mga kasama, ito yung kasama niya kung saan siya pumupunta lugar, kasama niya kumakain, kasama niya natutulog, yun yung mga disciples niya. Mga followers talaga sila. Tapos doon sa disciples niya, meron pa siyang Peter, James, and John. Ano? So yung si Peter, James, and John, ito yung kanyang inner circle. Na pag meron siya mga pinupuntahang lugar, meron siya mga ginagawa, nakakasama lang niya yung inner circle niya. So, meron siyang 12, tapos doon sa 12 na yan, meron siyang inner circle na 3. Tapos bukod doon sa 12 disciples, meron siyang crowd. Yung crowd, ito yung mga tinuturuan niya, kinakausap niya, ito yung pinapakain niya, pinapagaling niya. So, meron siyang crowd. So, ano sabi niya doon sa crowd? Ano? Kasama ng mga disciples, ano sabi niya sa crowd? Whoever wants to be my disciple. Ano? So, kung sino man yung may gustong maging disciple ko, uso nung panahon po nila, nung panahon ni Jesus, uso po doon yung nagdi-disciple. Kasi meron silang mga Pharisees, meron silang mga teachers of the law. Ano? Itong mga Pharisees at mga teachers of the law, nagdi-disciple sila. Kumukuha sila ng mga disciples nila. Nagsiselect sila ng mga disciple. And sa mga pamilya po, pagka yung anak mo na-select, meron Pharisee na pumunta sa bahay, sabi ng Pharisee, gusto kong i-disciple yung iyong anak. Gusto ko siya maging Pharisee din. Gusto ko siya maging teacher of the law din. Tuturuan ko siya. Pag na-select yung anak nila, natutuwa yung mga magulang. Ano? Kasi isipin nila, yung anak ko, hindi na to mapapahama, hindi na to kailangang mamalimos, hindi niya kailangang mag-work, kasi may magdi-disciple na sa kanya. No? So sa panahon po nila, privilege yung maselect na maging disciple. Ano? Kaya nung sila Peter, nung kinuusap sila ni Jesus, nung nangingisda sila, sabi ni Jesus, "Come follow me." Okay sa kanila sumunod. Kasi walang nag-select sila ng bata sa kanila. Nung bata sila, walang nag-select sa kanila. Ako mo pala din. Walang nag-select sa kanila ng bata pa sila. So medyo nung itong adult na sila, merong teacher, merong rabbi, na sinabi sa kanila, come follow me. So, iniwan nila lahat. Iniwan nila yung lambat nila, iniwan nila yung bangka nila, iniwan nila yung trabaho nila. Sumunod sila kay Jesus. Kasi privilege noon, sa kanila, privilege yung maselect na maging disciple. Pero, nung kausap ni Jesus yung crowds, nagbigay siya ng standard. Ano? Niliwanag niya, in-explain niya, ito yung kinakailangan para maging disciple ko. Sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and
follow me. So bago ka makasunod, kailangan willing kang mag-deny ng sarili mo, willing kang mag-take up ng cross. No? So yung pag-follow kay Jesus, yung pagiging disciple ni Jesus, is a personal decision. Sabi sa atin mo, personal. Personal. No? Personal decision yun. Hindi porke nagpa-follow yung magulang mo sa kay Jesus, kasama ka na doon. Hindi. Tignan natin? No? So, yung kapatid mo, pwedeng nagpa-follow kay Jesus, pero ikaw, you have to decide. Kailangan mag-decide ka. Sabi sa atin mo, mag-decide. Mag-decide na. No? Kasi kanya-kanya yan, personal yun. Hindi yung porke pumupunta ka na sa church, follower ka na ni Jesus. Hindi porke yung parent mo nagpe-pray, nagpupunta sa church, disciple ka na rin. Kaya sabi dyan, whoever wants to be my disciple. Kailangan mag-decide ka, kailangan gustuhin mo. No? Salvation is for everyone, discipleship is not. No? Yung salvation, para sa lahat yun. Binibigay yun sa lahat. Kung sino man yung gusto mo maligtas, gusto mo pumunta sa langit, para sa lahat yun. Pero discipleship, hindi para sa lahat. Salvation is free. Discipleship is costly. No? Yung pagpunta sa langit, yung tanggapin mo yung kaligtasan, gusto mo ma-save, free yun. Wala kang kailangan gawin, maniniwala ka lang kay Jesus. Masasave ka na. Nakuha natin? No? Salvation is free, pero discipleship is costly. May bayad. Ano? You have to be willing to deny yourself, you have to take up your cross, you have to follow Jesus. No? Everyone wants to go to heaven. Pasyon ko may gusto pumunta sa langit. No? Lahat gusto pumunta sa langit. Walang tao na pag tinanong mo, gusto pumunta sa impyerno. No? Lahat gusto pumunta sa langit. Everyone wants to go to heaven, but not everyone wants to be a disciple. Yun talaga yung makatotohanan. Hindi lahat ng tao gusto maging disciple. Kasi nga, yung pagiging disciple, costly, kailangan mo i-deny yung sarili mo, kailangan mo mag-take ng cross mo, kailangan mo sumunod kay Jesus. No? So yun yung pag-aaral natin this morning. Pinag-uusapan natin si Jesus is our main message. Pinag-uusapan natin si Jesus yung supreme leader, si Jesus yung supreme authority, si Jesus yung agent of creation. Ano? Ang main message natin si Jesus. Pero isa sa pinaka-importante, pag nakilala mo si Jesus, pag nag-build ka ng relationship kay Jesus, pag nabasa mo yung tungkol kay Jesus sa Bible, ano? Ang isang nire-require sa atin, magpa-disciple tayo kay Jesus. Maging follower tayo ni Jesus. So, ano ibig sabihin nun? So, number one, first point natin, so title natin, ano? Follow Him. Paano tayo magpa-follow? Una, deny yourself. Sabi sa akin mo, deny yourself. Deny yourself. No? Diba sabi? Whoever wants to be my disciple, whoever, kung sino man, yung gusto maging disciple ni Jesus, must deny themselves. Ano? Kailangan i-deny mo yung sarili mo. Sabi sa John chapter 4, verse 23, sabi dyan, "Yet the time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks." Ang disciple ay worshipper. Ano? Ang isang disciple ay worshipper. Ang isang disciple ni Jesus, kumukonek ka kay God through prayer and worship. Sabi mo, prayer, worship. Worship. Ano? Parte ng buhay ng isang disciple ni Jesus, yung nagpe-pray at nagwo-worship. Ano? Ibig sabihin nung nagpe-pray at nagwo-worship, ibig sabihin nun, ano, sinasabi nung John 4:23, yung true worshipers, yung devotion mo, yung loyalty mo kay God. Yung service mo kay God. Yung life mo, dedicated kay God, loyal ka kay God, yung life mo, ginagamit mo sa paglilingkod kay Jesus, kay God. Ano? Yun ang ibig sabihin ng pagiging disciple. So, ang pinopromote natin, ang wino-worship natin, ang pinopromote natin, ang gusto natin sumikat, ang gusto natin makilala, si Jesus. Ano? Siya yung pinapakilala natin sa mga tao. Yung pag tinignan tayo ng mga tao, pag nakausap tayo ng mga tao, ang bukang bibig natin, hindi tayo. Diba? Kasi worshipper tayo. Pag nakikilala tayo, pag nakakausap tayo, pag tinitignan tayo, hindi puro tungkol sa sarili natin yung nakikita sa atin. Kasi ang worshipper, ang nakikita sa atin,
Ang naririnig sa atin, si Jesus, si God. Nakuha natin? Ano kasi worshiper? Ang isang disciple ay worshiper. Dinideny mo yung sarili mo. Ano yung ibig sabihin ng denying yourself? Ano? Hindi ka yung laging bida. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mang bida. Diba? Dinideny mo yung sarili mo kasi it's not about you, it's not about us. No, pag nakita tayo, pag kinausap tayo, hindi puro tayo yung kwento. Hindi puro tayo yung bida. Ibig sabihin ng denying yourself. Ang wino-worship natin, hindi sarili natin. Ang wino-worship natin, si Lord, si God, si Jesus. So siya ang bida. Siya ang nakikilala. Siya ang sumisikat. Nakuha po natin? Ano? So hindi natin pinopromote yung sarili natin. Hindi tayo nagsaserve sa sarili natin. Hindi tayo self-serving. Ano, familiar kayo sa term na self-serving? Ano? Hindi tayo self-serving, hindi puro sarili natin, hindi tayo laging yung puro gusto natin yung nasusunod, puro yung sarili natin nasusunod. Ano? Ano ba gusto ng Lord? Lagi ko natin sinasabi, ano gusto ng Lord? Ano pinapagawa ng Lord? Ano? Si Lord ba yung nakikita sa buhay natin? Si Lord ba yung naririnig sa sinasabi natin? Si Lord ba yung sumisikat sa atin? Ano? So hindi yan tungkol sa mga achievements natin, hindi tungkol sa status natin, hindi tungkol sa title, hindi tungkol sa kayamanan. Ano yung pinag-usapan natin last Sunday, no? Si Paul, sabi niya lahat yung garbage. Kasi ang pinaka-importante sa akin, knowing God, knowing Jesus Christ. No? So a disciple is a learner. Sabi mo, learner. Ano? Kailangan marunong tayong matuto, marunong tayong makinig, willing tayong matuto, teachable. Sabi sa tabi mo, teachable. Ano? Kasi para matutunan natin na may pabuhay si Jesus, maging bukang bibig si Jesus, kailangan teachable tayo. So willing kang mag-learn, willing kang matuto, willing kang mag-serve. Ano? Sabi mo isa tabi mo, deny yourself. Deny yourself. So ang point natin, self-denial is putting God's will above personal desires. Self-denial is putting God's will above personal desires. Hindi tungkol sa sarili natin. Ano? Hindi tungkol sa kung ano gusto natin, kundi ano gusto ni Lord. No? Hindi ibig sabihin nun, hindi mo napapakainin yung sarili mo. Hindi ibig sabihin nun, pababayaan mo na yung katawan mo. No? Hindi ibig sabihin nun na yung katawan mo, hayaan mo na lang mahulog sa kanal, hayaan mo na lang masagasaan ng bus, hindi gano'n. Hindi ibig sabihin ng self-denial. Ibig sabihin ng self-denial, inuuna mo yung gusto ng Lord bago yung gusto mo. Pero muli sa katabi mo, ano gusto ng Lord? Ano gusto ng Lord? Ano? So ito ang inuuna natin. Ito ang ibig sabihin ng self-denial. Itinataas mo yung gusto ng Lord bago yung gusto mo. Ano? So kailangan po, dumating tayo dun sa realization na ano ba yung nagwo-work at hindi nagwo-work? Ano po ang ibig sabihin ko? Pag ba nasusunod yung nagwo-work ba talaga, na nakikita ba natin na nagwo-work pagka nasusunod yung plano natin, nasusunod yung gusto natin? Ano? Kailangan dumating tayo dun sa ganong realization. Na pag pa talaga sinunod ko pag yung plano ko nasusunod, pag yung gusto ko nasusunod, nagwo-work ba talaga? Nababawasan ba yung mga frustration ko sa buhay? Nababawasan ba yung mga disappointments ko sa buhay? Nababawasan ba yung bitterness ko? Pag ako lagi nasusunod, pag plano ko lagi nasusunod. Ano? Bakit di natin subukan? Pag ba yung plano ng Lord, yung gusto ng Lord ng nasunod, yun ba mag-work? Ha? Yun ba yung mas mag-work? Yun ba yung pagdaba, sinunod yung plano ng Lord, sinunod yung gusto ng Lord, mababawasan na yung disappointments ko, mababawasan na yung mga frustrations ko, mababawasan na yung mga bitterness ko, yung mga burdens ko sa buhay, mababawasan. Ano? So kailangan magkaroon tayo ng ganong realization. Mag-work ba talaga pag ako lagi nasusunod? O pagka si Lord na nasusunod, yun talaga yung mag-work? Ano? Sabi mo sa atin self-denial. Self-denial. Yan. Second point natin, take up your cross. So sabi ni Jesus, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross. So meron tayong kanya-kanyang cross. Ano? So sabi natin, hindi to literal, yung nakikita natin pagka mahal na araw.
Ano? Nakakakita na ba kayo ng ganun? Sa mahal na araw, ano? May dala-dalang krus. Yes. Naglalakad dyan sa kalsada, may dala-dalang mga krus. Ano? Hindi yun ibig sabihin nun. Na bibili ka ng krus tapos dadalhin mo magmahal na araw. Hindi po yun ibig sabihin. Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, sabi ni Jesus, therefore, go and make disciples of all nations. Sabi mo sa katabi mo, go and make disciples. And make disciples. No? Of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So pag sinabi ni Jesus na cross, take up your cross, si Jesus kasi, para maintindihan natin yung cross na sinasabi sa atin ni Jesus, titignan natin, ano ba yung cross ni Jesus? Ang cross ni Jesus, meron siyang mission. Sabihin mo mission. Mission. Yun ang cross niya. Ang mission niya, i-save yung buong mundo. Ang mission niya, pag namatay siya sa cross, pag dinala niya yung cross niya, mababayaran ng kasalanan natin, mapapatawad tayo, maliligtas tayo, mapupunta tayo sa langit, ma-restore yung relationship natin sa Diyos. Yun yung mission ni Jesus. At kasama dun sa kanyang mission, mayroong kasamang hardship, mayroong kasamang sacrifice. Natindihan natin? So pag sinabing cross, ibig sabihin nun, mission, hardship, sacrifice. Hindi madali. Yung cross hindi madali. Yung pagtupad ng mission na galing sa Diyos, hindi madali. May kasamang hardship, may kasamang sacrifice. Magsasakripisyo ka, mahihirapan ka, ipe-persecute ka. Hindi lahat ng tao maniniwala sa iyo. Lahat, may mga tao magsasabi ng hindi magaganda tungkol sa iyo. Sumusunod ka sa Lord, sumusunod ka kay God, pero may kasamang hardship, may kasamang sacrifice. Intindihan natin? So, tayo, hindi naman tayo mamamatay sa cross para iligtas ang buong mundo. Si Jesus lang yun. Intindihan natin? Si Jesus lang yun. Ano yung cross natin? Ang cross natin, go and make disciples. Yan yung ating cross. Intindihan po natin? So, ang mission natin, ang vision natin, with souls, make disciples. Pag nag-win soul ka, pag nag-make disciple ka, may kasamang hardship, may kasamang sacrifice. Hindi madali. So, for example, imbis na ngayong Sunday, napunta na tayo sa church, nakikinig tayo sa pastor, nakikinig tayo sa Word of God. Imbis na namamasyal tayo, imbis na namamahinga tayo, imbis na nag-outing tayo, di ba? Or imbis na nagtatrabaho tayo para malagdagan yung pera natin, nagsasacrifice tayo. Nakuha pa natin? Tapos pag nag-disciple ka, hindi lahat naniniwala sa'yo. Minsan tinulungan mo na, yung pa yung nagsasabi lang hindi maganda sa'yo. Ikaw na yung tumulong. Ikaw na yung nagsakripisyo. Di ba? Gusto mo lang naman tumulong, sasabihan mo pa ng hindi magaganda. Mapapersecute talaga tayo. Nakuha pa natin? May kasamang hardship, may kasamang sacrifice. Ginastosan mo na, pinakain mo, minimit mo every week, tapos sasabihan ka pa ng hindi maganda. Tapos tatalimutan ka, parang wala kang ginawa. Yung parang hindi kayo magkakilala. Nakuha pa natin? Meron talagang gano'n, kasama yun. Naranasan ni Jesus yun. Si Jesus mismo naranasan yun. Sa 12 disciples niya, meron pang isang Judas. Di ba? Best teacher, best leader, best prophet, may nag-Judas pang isa. Pero si Jesus, may sure tayo. At kahit tayo, mag-disciple tayo, mayroong mag-Judas talaga sa atin. Check yun. Yung mararanasan ka ng Judas. Yung ipagkakalulo ka, tatalikuran ka, i-betray ka. Pero, tayo, tuloy lang tayo. Diba? Hindi yung pumigil kay Jesus para gawin niya yung mission niya. So sa atin po, kahit may hardship, kahit may sacrifice, tuloy lang tayo sa mission. Sabi sa kanila mo, tuloy lang sa mission. So, second point natin, embrace hardships and sacrifices as a disciple of Jesus. Pagiging disciple, kasama sa pagiging disciple ni Jesus, hardship, sacrifice. Nakakita na kayo ng ginagawang bahay?
Kasi kami na nakakita ng ginagawang bahay, kinoconstruct pa lang. Diba? Yung bahay pag nagawa na, ano masasabi mo doon sa bahay na bagong gawa? Yung pintorado, bagong gawa, i-bless na kaway, i-bless na. Ano masasabi mo doon sa bahay? Ang ganda, di ba? Yung namamangha ako, nakapunta na ako ng maraming beses na sa bagong gawang bahay, tapos pinapabless. Di ba? Ang ganda, ang linis, ang bango. Ano? Tama? Pero, bago dumating dun sa ganong kagandang bahay, dumaan siya sa construction. Anong point ko? Pag tinignan mo yung construction, ano masasabi mo doon sa construction? Pag ginagawa pa lang yung bahay, gusto mo ba tumira sa isang bahay na ginagawa pa lang? Hindi, di ba? Kasi yung bahay na ginagawa, madumi, maalikabok, maputik. Ano? So, bago siya dumating doon sa point na maganda siya, na gustong-gusto mong tirahan, gustong-gusto mong puntahan, gustong-gusto mong uwian, bago siya pumunta sa ganung point, dumaan siya doon sa process na madumi, maalikabok, maputik, mabaho. Ano? So, minsan tayo, ganun yung life natin. May process. Sabi sa akin, may process. Ano? May process, mahirap, madumi, maputik, messy, dirty. Tama? Bago maging beauty. Nakapalin niyo? Messy, dirty, bago maging beauty. So, ganun yung life natin. Kaya tayo dinidisciple ng Lord, kaya gusto ng Lord magpa-disciple tayo, dadaan ka sa process na dirty, messy, maputik, mabaho. Pero, pag natapos ka dun sa process, anong kasunod? Beauty. Sabi sa tabi mo, beauty. Ano? After yung process, pag nagpa-disciple ka, natapos mo yung process ng Lord sa buhay mo, after yung hardships, mga sacrifices, beauty yung lalabas. Ano? Makikita natin, yung pag dumaan ka sa process, makikita natin, mag-iba na yung life mo before tsaka after. Ano? Kasi nagpa-disciple tayo sa Lord. Yung say amen? Amen. No? Then panghuling point natin, follow Him. So, ano sabi mo, follow Him? No? Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. No? Sabi sa Matthew 28 verse 19 and 20, ay hindi itong 28. Matthew 7:24. Yan. Yung kanina yung Matthew 28. Ito Matthew 7:24. Anong verse? 7:4. Yeah, 7:24 na. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ano? Parable to ni Jesus. Meron siyang dalawang klase na pinakita. Ano? Yung daw nakikinig, sabi sa tabi mo, hears. And puts them into practice. So yung lalaki daw, yung tao, na nakikinig sa sinasabi ni Jesus, nakikinig sa words ni Jesus, tapos pinapractice mo siya, para daw kagaya daw yung isang matalinong lalaki na nagtayo ng bahay sa batuhan. Ano? Dadaan yung bagyo, dadaan yung baha, dadaan yung mga ulan, ano? Yung malalakas na hangin. Pero dahil yung bahay na nakatayo sa batuhan, nakatayo sa matigas na bato, hindi masisira. Ano? Ang contrast nun, sabi ni Jesus, yung hindi nakikinig, or yung nakikinig pero hindi ina-apply. Nakikinig lang, pero hindi pinapamuhay yung word ni Jesus, hindi pinapamuhay yung tinuturo ni Jesus. Para daw siya nagtayo ng bahay sa buhanginan. Nagtayo ng bahay sa sand. Ano? Pag tinayo mo yung bahay mo sa sand, pag dumaan yung bagyo, dumaan yung ulan, dumaan yung baha, mawawasak yung bahay. Kasi walang foundation, walang matibay na foundation. Kasi nagpapatibay sa buhay natin, Word of God. Ano? Nakuha natin? Sa gusto ni Jesus, hindi ka lang nakikinig. Sabi sa akin, huwag ka lang makinig. Ano? I-practice mo. Kailangan ina-apply po natin. Ano? So, yung pagsunod kay Jesus, ibig sabihin nun, a disciple is a follower. Sabi sa akin mo, disciple is a follower. Disciple is a follower. Ano? Ang pagiging disciple, pag sumusunod tayo kay Jesus, hindi lang ibig sabihin na nakikinig ka lang. Ibig sabihin na ina-apply natin.
Ano may tinuturo ng Panginoon, ina-apply natin. Kaya yung mission po natin, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything. Ano? Hindi mo lang tuturuan, hindi lang makikinig, mag-obey, ipapractice. No? Yan po yung ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. So, sabi dyan, follow Jesus, walk in His footsteps, adopt His values, obey His teachings. Ano? Yung pagiging follower ni Jesus, kung saan siya lumakad, ganoon din tayo lalakad. Kung saan siya pumunta si Jesus, doon din tayo pupunta. Kung saan ka nililid ni Jesus, susunod ka doon. Kung saan ka ginaguide ni Jesus, susunod tayo doon. Kung yung values ni Jesus, yun na rin yung values mo. Ano? Kung yung beliefs ni Jesus, kung yung tinuturo ni Jesus, ganoon na rin yung values natin. Tapos yung tinuturo niya, His teachings, we obey. Sabi sa tabi mo, obey. Ano? Nung first Sunday po natin this year, ano? Naalala niyo yung pinag-aralan natin ng ating first Sunday this year, 2026? Ano? Ang word sa atin ng Lord, ang promise sa atin ng Lord, this year is a better year. This year is a better life. Sabi mo sa katabi mo, better year, better life. Ano? Si Lord, hindi tayo ipapahama. Si Lord, hindi tayo ililigaw. Pero ang kailangan ko, para ma-experience natin yung better year, para ma-experience natin yung better life this year, kailangan ko sumunod tayo kay Jesus. Ano? Magpa-lead tayo, magpa-guide tayo sa Lord, sumunod tayo kay Jesus. Ano? Hindi mo ma-experience yung better year at better life kung hindi ka susunod. Yung po sinasabi sa atin ng Lord. Hindi natin ma-experience yung better year, better life kung hindi natin susundin yung pinapagawa ni Lord. Kung hindi natin ipapractice. Hindi tayo magpa-follow. Hindi tayo ma-experience yung better year, better life pagka tayo pa rin ang masusunod, plano pa rin natin ang masusunod. So para mangyari yung better year at better life na sinasabi sa atin ng Lord, na pangako sa atin ng Lord this 2026, kailangan tayong sumunod, kailangan natin practice, kailangan natin mag-obey. Nakuha po natin? Ano? So last verse natin, mabilis na po tayo this morning. So, paano maging disciple, paano maging follower ni Jesus? Deny yourself, take up your cross, and follow Him. Sabi sa Acts chapter 2, verse 41 and 42. Sa Acts chapter 2, nangyari po dyan, sila yung mga disciples ni Jesus, umakyat na si Jesus sa langit. Ano? Yung mga disciples ni Jesus, sila Peter, sila James, sila John, yung labing isa, nag-stay sila sa isang lugar. Kasi sabi sa kanila ni Jesus, wait for the Holy Spirit. So, hinihintay nila yung Holy Spirit dumating. Pagdating ng araw ng Pentecost, dumating yung Holy Spirit. No? Yung nakita nila parang mga tongues of fire sa uluhan nila, si Holy Spirit. Tapos nag-speak in tongues sila. Ano? And then, nagulat yung mga tao. Bakit sila nagsasalita ng iba't ibang language? And then, nag-preach si Peter. After mag-preach si Peter, 3,000 souls na saved. Sabi niya, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Ano? Nag-preach si Peter, 3,000 souls, pinaniwala sa message, naniwala kay Jesus, tapos nagpabaptize. Tapos ano sumunod na mangyari? Itong 3,000 na to, ilan? 3,000. Ang 3,000 tao, sabi dyan, they devoted themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ano? Nag-devote itong 3,000 na to, nagsama-sama, devoted, araw-araw, nakikinig sila sa mga teaching ng apostles, nagpe-fellowship sila, nagbe-breaking of bread sila, nagpe-prayer sila. Ano? Ilang pagiging disciple? Sabi mo sa tabi mo, disciple. Disciple. Pagiging follower ni Jesus. Devoted sa Word of God. Ano? Devoted sa Word of God. Devoted sa obedience. Ano? Hindi lang nakikinig, ina-apply, ina-obey. Community sila. Ano? Lagi sila nagsasama, lagi sila nagsasama-sama, lagi sila nagpe-fellowship. Nagbe-breaking of bread sila. Ibig sabihin ng breaking of bread, sama-sama sila kumakain. Ano? Tapos, devoted sila sa prayer, sa worship. Yun yung ginagawa nila. So yun ang ibig sabihin ng pagiging disciple, kailangan devoted tayo. Hindi lang tayo nakikita-kita every Sunday,
Pero, nagsisel group, nagbabasa ng Word of God, inaaral ng Word of God, minimemorize yung Word of God, tapos ina-apply, ino-obey, tapos nagpe-prayer, nagwo-worship. Nakuha po natin? Ano? So, pwede tayo magkamali. Along the way, yung mga times, pwede kang magkamali, pwede kang magawa ng mistakes, pwede ka pa rin, nagkakasala pa rin tayo. Pero hanggat buhay tayo, pwede pa rin tayong bumalik tumayo. Pwede pa rin tayo magpatuloy sa pinapagawa ng Lord. Ibig sabihin lang po natin, pwede kang magkamali, pero tumuloy ka lang. Sabi sa tabi mo, tumuloy ka lang. Tumuloy ka lang. Hanggat buhay tayo, may pag-asa. Hanggang buhay tayo, may second chance. Hanggang buhay tayo, may restoration. Pwede tayong palaging bumalik sa pagsunod sa Lord. Pwede tayong palaging bumalik sa pagiging disciple. Pwede tayong palaging bumalik sa pagiging follower. Pwede may at one point, nagka-situation ka. At one point, pwede tayong dumating na manlamig ka. At one point, pwede tayong dumating na parang malayo ka sa Lord. Hindi ka na makasunod. Hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nakakapag-pray. Pwede mangyari sa atin yun. Pero, kung dumating man sa atin yung ganong season, pwede tayong bumalik anytime. Pwede tayong bumalik. Kasi hanggang buhay ka, pwede kang bumalik. Pwede kang bumalik sa pagbabasa ng Bible, sa pag-aaral ng Word of God, pwede kang bumalik sa pag-pray, pwede kang bumalik sa pagiging follower, sa pagiging disciple. Sabi sa akin, huwag kang maghihiba. Tuloy-tuloy lang tayo. Sige po, tayo po tayo lahat. Yan, bilis na yung pag-aaral natin this morning. Tayo tayo lahat. And, siguro, let's take this time, pikit po natin yung mata natin. Let's just talk to the Lord. Ikaw mismo, on your own, after mong marinig yung pinag-aralan natin, gusto ng Lord, sabi ng Lord sa atin, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. So, as you pray this morning, kausapin mo sa Lord, and tanong mo sa Lord, Lord, gusto mo ba ako maging disciple? Gusto mo ba ako maging follower mo? And sabihin mo sa Lord, Lord, kung ikaw man ngayon, this morning, after hearing the message, you are making a decision, you are making a commitment, nasasabihin mo sa Lord, Lord, I want to be your disciple. Sabihin mo sa Lord ngayon, Lord, I want to be your disciple. I want to follow you, I want to deny myself, I want to take up my cross. Sige, sabihin mo sa Lord ngayon. Yes, Lord, salamat Panginoon sa mga hinipo mo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga kinausap mo. Salamat po, Lord, sa mga nag-commit this morning na kanilang buhay to be your follower, to be your disciple. Nakukunin nila yung kanilang cross, nadalhin nila yung kanilang cross, at i-deny nila yung kanilang mga sarili to be your follower, to be your disciple. Thank you, Lord. As we make this commitment, alam po namin hindi nyo kami mababayaan. Ikaw yung tutulong sa amin. Ikaw yung magpapalakas sa amin. Ikaw yung patuloy na mag-guide, mag-lead sa amin, mag-empower sa amin, Lord, to be a better disciple, to be a better follower. Lord, we just want na sa buhay po namin, ikaw ang makita. Sa bibig po namin, Lord, ikaw ang marinig. Gusto po namin ikaw ang sumikat. Gusto po namin ikaw ang ma-promote. Gusto po namin, Lord God, we just want to worship you and we just want to honor you, Lord God. Hindi lamang sa loob ng church, Lord. Kahit sa ibang lugar, sa bahay namin, sa school, sa work, ikaw ang makilala, ikaw ang marinig, ikaw ang mataas, ikaw ang matakila, ikaw ang ma-worship. Thank you, Lord God. Patuloy, we declare, Lord God, your protection sa bawat isa. We declare healing sa mga may sakit. We declare miracles. We declare your favor. We declare, Lord God, promotion and increase sa bawat isa. Hanggang magkita-kita po ulit kami next week. Thank you, Lord God. Patuloy ka namin, we worship, we honor you, and we love you. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige po, bigyan natin yung mga malakas na palakpak sa Lord. Good morning sa bawat isa.